halimbawa, nagsipagbayad sa'yo. At pagkatapos, ikaw rin ang magsasurvey kung ano yung preference ng mga botante. Hindi lamang self-serving, para sa akin, unethical yun eh. Sapagkat ikaw na nga nagtitinda, ikaw pa ngayon ang nagsasurvey kung masarap ang paninda mo. Ng House of Representatives Quadcom o yung Quad Committee, nasampahan ng kaso against humanity si Pangulong Duterte, si Senador Ronald Bato de la Rosa, si Senador Christopher Lawrence Bongo. Naku, panigurado ho. Matutuwa yung mga kasama natin dito sa PH Update, lalo na yung mga OFW. Naku, dito sa video na to, nagsalita na ho itong si Congressman Rodante Marcoleta kaugnay dito sa mga walang kwentang survey na to, ha? Mga peking survey. Yan na nga ba sinasabi natin? Kung kayo, ang business nyo, pagpapalabas ng mga TV ads dyan sa mga kandidatong nangungunang na yan, tigilan nyo ho yung kakakandak ng survey na yan, okay? Tigilan nyo ho yan. Malay natin, yung mga nasa top 12, sila yung pinakamataas magbayad ng ads sa mga ano na yan, dyan sa mga network na yan. Kaya pagka kayo nagpapatalastas ng mga ads ng mga walang yung ano na yan, politiko, dapat huwag kayong magkandak ng survey kasi kabalbalan nga naman yun. At dito po sa video na to, pag-usapan din ho natin yung rekomendasyon ng Quadcom, yung mga kung anong asunto isasampa sa kanila, ipapaliwanag ho yan sa atin nitong si Attorney Vic Rodriguez. Nakita lang natin, napakaganda ng ginagawa ngayon ng mga mga kandidato ho natin, talagang napaka-visible ho nila sa social media. Kaya naman, pakinggan ho natin ang mga punto de vista at kung ano yung mga explanation nitong mga iniidolo natin na to kaugnay sa mga kaganapan ngayon sa ating bansa. Pero bago yun mga kababayan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan. At sa mga gustong sumali sa ating community, yung join button, nandiyan lang sa baba. Dito ho sa video na to, umpisahan na ho muna natin ang ating talakayan. Diyan sa na to, dito sa mga survey na to. Tingnan nyo naman yan mga kababayan. Kung kayo tumatanggap ng pera para doon sa mga mainstream media na tumatanggap ng pera dito sa mga politiko na to, pwede ho ba? Por favor, wag ho kayong magkandak ng survey. Paano nga naman ho kayo magkakandak ng survey? Tinatanggap nyo yung pera ng mga individual na to. Kumusta naman yung mga kandidato na hindi nagbabayad sa network nyo? O talagang hindi sila masasama sa top 12 o baka hindi man nga lang sila masama sa listahan Tignan ho natin kung sino ngayon ang nangunguna dito sa desisyon. Sino yung desisyon na to? DCRH. Nako, DCRH, tigil-tigilan nyo yan, Tigil-tigilan nyo yan. Nangunguna ho dito sa tigilan nyo yan. Para fair, wala na lang survey, wala na lang. Wala nang magpatalastas na lang kayo. Umaga, hapon, magdamag, magpatalastas. Siyempre, alangan naman ipakita nyo sa survey na ikakandak nitong mga mainstream media na to na mababa ang nakuha noong mga nagbabayad sa kanila ng ads. Di ba? Mahihiya naman sila. Di ba? Conflict of interest, ika nga. Eto mga kababayan, sino nangunguna? Tulfo Erwin, Soto Vicente III, Tulfo Bienvenido, Lacson Pampilo, Pacquiao Manny. Naku po, wala na naman back to betlog na naman tayo nito dyan sa Senado. Pagka itong mga naupo, bilisan lang ho natin. Madami tayong pag-uusapan. Sumunod itong si incumbent pala yung si Lito Lapid. Akala natin tatakbo pa lang siya. Hindi senador ho ngayon yan. Di nyo lang pansin, pero senador ho yan ngayon. Lito Lapid, sinundan ho yan ni Pia Cayetano, Bong Revilla, Villar Camil, at saka itong si Kuya Will. Sino pa? Ito, nasa 12 na tayo. Binay Abigail De La Rosa, Amy Marcos, tapos doon nyo palang ilinagay si Senator Christopher Bongo. Bakit wala ba siyang ads dyan sa wala ba siyang ads dyan sa DCRH? Hoy, kayo dyan sa DCRH. Yung mga kandidato namin minamaltrato nyo na. Maliho yan. Kung tumatanggap kayo ng pera, nagpapatalastas sa inyo yung mga na yan. O kung hindi man nagpapatalastas, ayusin nyo naman yung mga survey nyo. Ano na ho ito
ano pa lang entrada pa lang, puro administration senator tong mga to. Anto, mind conditioning para pagka nanalo sila, wala nang tanungan, ganon. Anak ng toka. Ayusin ho natin ha. Tapos, itong si Pangilinan, Pangilinan Francis, Aquino Paulo Benigno, itong si Bam Aquino to. Itong si Doc Willie Ong, Honasan Gringo, Tolentino Francis, okay ka lang dyan Francis, huwag ka nang aalis dyan. Huwag ka nang aalis dyan. Tapos itong si Busita, itong si Colonel Busita. Ano natin to Nagulat lang ho tayo, shoutout lang ho natin ng mabilisan ha. Shoutout lang ho natin ng mabilisan subscriber ho pala natin, itong si Congressman Busita. Palakpakan ho natin. Ha? Sir, alam nyo, doon sa inyong One Rider Party List, bilib ho kami dyan. Dati kasi mga kasama nyo, mga motovlogger Pero ngayon ayusin nyo sa susunod yan. Ginamit lang ho ni Rog Gutierrez yung party list nyo. Sa totoo lang, nung una, suportado ho natin yan kasi rider din ho tayo Rider ho tayo pero wala ho tayong motor. Dati rider tayo. Pero malapit na bibili ho tayo ng motor natin. Magbubrum-brum ho tayo ulit, ha? Eto mga kababayan, bilib ho tayo dyan sa ni Kong Busita dati. Pero noong binalahura ho ni Rog Gutierrez yung party list, wag na lang. Pero maraming salamat, ha? Maraming salamat, Kong Busita. Ha? Maraming salamat sa pag-subscribe sa PH Update. Si Kong Busita, nakasubscribe na kayo, hindi pa. So ano hinihintay nyo? Pasko, malapit na ho yan. Sa Pasko na lang, walang problema. Sino ang sumunod dito kay Kong Busita? Itong si Singson, Luis. Tapos, sinundan ho siya nitong Salvador Philip. Doon nyo palang ilinagay si Kong Marcoleta. Parang na lang ata to Parang yung tipong, sige, sama nyo na, baka mag-ingay yan sa social media, di ba? Tapos, Bondok Jimmy Patrick, Bondrock James Patrick. Naku. Meron ho tayong problema dyan para doon sa mga nagkakandak ng survey na to. Tigil-tigilan nyo yung mga kabalbalan nyo na yan. Eto ho, rekta na ho tayo dito sa mga pag-uusapan natin. Eto na nga ho mga kababayan, para doon sa mga naging nakamiting, nitong si Tambaluslos dyan sa House of Representatives, yung mga top AFP officials. Ito na ho mga kababayan, ito ho yung kumbaga sampal sa pagbumuka ng lahat ng AFP personnel. Ito ho, ganito hong mambudol itong administrasyon na to. More shame, ha? Ito pa ho mga kababayan, the budget for 200 pesos, not 350 pesos. Food increase came from the AFP's own budget. Reduce the AFP modernization budget. Palakpakan ho natin. Di ba? Masaya ho ba kayo dyan sa 200 pesos na budget? Galing din ho sa inyo yan. Hindi ho hinugot kung saan-saan yung budget na yan na, increased food allowance o kung ano pa man yan. Galing ho yan sa AFP Modernization Program. Pero walang humpay ang pag-kondina natin sa ginagawa ng mga Chino dyan sa West Philippine Sea. Pero yung AFP Modernization Program, binawasan pa ho nila. Mga walang iya talaga itong mga congressman na to. Eto mga kababayan, ito yung kinasasama ng loob natin. Ito hindi ho 1,000, 2,000, hindi ho ganon yung mga respondent natin, ha? Dito sa mga kinakandak nating survey. 11 days ago, gaano kadami ho yung bumoto. Ang lohika lang naman ho dito sa pagkandak natin na to, kung meron ka ng 11 senador at pipili ka na lang ng isa na lang. Isa na lang, yung pang-dosing senador mo. Kumbaga, huli na yang si Marcoleta. Tinanong ho natin, 179,000 katao. 179,000 katao. Kulang-kulang 200,000 Pilipino. Hindi ho doble-doble yan. At kalat ho yan sa iba't ibang dako ng daigdig, ika nga. Mga kababayan, ilinaban ho natin itong si Congressman Rodante Marcoleta. Siyempre, dito ho natin siya ilinaban. Ayan. Teka lang ho, Ilinaban ho natin siya. Yan. Teka lang si Revilla. Ayun. Si Revilla ho, pang number 8. Kumbaga, ilinaban na natin siya doon sa malakas ka nga doon sa pinakataas. Yun hong nakipag-participate, yung 179,000 katao, pinili ho nila si Congressman Rodante Marcoleta.
So, ibig sabihin, kahit papano, hindi nyo pwedeng ilagay sa pang number 24, pang number 20, o number 28, yang si Congressman Rodante Marcoleta. Ayusin natin pa sa mga magkakandak ng survey. Teka lang, bakit hindi natin nakita ang pangalan nitong si Atty. Vic Rodriguez? Talagang napakatindi ng nangyayaring budulan ngayong mga panahon na to. Grabe naman yan! Asan dito si... My goodness! Ayun! Pang number 42 pa lang itong si Atty. Vic Rodriguez. Natalo pa ho siya nitong si Espirito, itong si Renicio Jr. Espirito. Abelia, bigay na natin. Itong si Wilbert. Naku po, may problema tayo dito. Ang lalim, no? Kaya dapat ho talaga magkaisa ngayon itong mga kumakandidato ng pagka-senador at kundinahin nila itong mga ganitong klaseng survey na naglalabasan ngayong mga panahon na to. Kailangan ho nilang kundinahin yan dahil sampal ho yan sa mga botante, ika nga. Kumbaga, minimislead ho nila yung ating mga kababayan. Hayaan na lang ho natin, maglatagan na lang ng punto de vista pagka nagkaroon na ng senatorial debate, doon na lang tayo magdesisyon. Yang mga ganyang survey, mind conditioning yan eh. Yung tipong yung mga kandidato ni Tatay Digong, kulang na lang hindi nyo isama. Tapos na yung top 12, doon pa lang papasok Senator Bato de la Rosa. Pero mas popular itong si Senator Christopher Bongo. Kilala nga yan si Senator Bongo, Mr. Malasakit di ba? Ito na ho, na tayo kay Kong Marcoleta na ho tayo. Eto ho. Na parang nawawala yata si Kong, no? Pero nakita naman natin kung gaano naman kainit, no? Yung pagtanggap ng tao kay Kong Marcoleta. Ayan, ayan ang mga survey nila. Region 11 po ito. Ha? Ito po. Region 11 yan. Region 11. Region 11. Kaya... Baka sa Region 11, baka sinama nila. Meron, number 7. Pero tingnan mo yung mga naunang... Region 7 ho yan. Kaso yan, by region yun. Yung pinakita ko sa inyo, parang yan kumbaga, tinotal na ho nila yun mga regions. Okay. O sa mga naunang mga regions, medyo nawawala. Wala, At parang nahuhuli. Nawala. No? Nahuhuli ngayon. Ang sinasabi nga, Yun nung pinakita ko, yun yung yung pinapakita ni Kong diyan sa Saganang Mamamayan. Regional yan. Yung pinakita natin, kumbaga siguro kinonsolidate na doon sa survey na yun at yun ang kabuuan. At doon na ho sila mag-uumpisang, doon na ho tayo magkakaroon ng lokohan. Kumbaga, yung pinakita nila na yun, pampalubag loob lang ba? Kumbaga, okay na yan, sige, yan yung survey. is paanong nangyari na ganoon na tayo bilang media entity, tumatanggap tayo ng ads galing sa mga politiko. Yan. Tapos, tayo rin yung gumagawa ng survey. Well, hindi po ba conflict of interest? Yan, being an officer of the National Press Club, of course, tinitingnan natin yan, no? Magsasagawa tayo ng survey bilang media entity tayo, then tayo rin yung maglalabas ng mga advertisement nila. Advocacy. O di lalabas kung bababa sa survey ang isang kandidato na nagpapa-ads sa atin, hindi epektibo yung ating pahayagan or ating istasyon. Ganda, di ba? Tama naman yung punto nitong si Sir Antiporda, di ba? Tama naman yun. Kung ikaw, istasyon ka, kung sino yung pinakamalaking magbigay, alangan naman ilagay mo dun sa babayan. Hindi mo pwedeng ilagay. Ibig sabihin, yung servisyong ipinoprovide ko dito sa partikular na kandidato na to, hindi ako epektibo. Ano pang sense na tatanggap, magbabayad sa akin to para sa mga susunod na ads na ipapatalastas ko sa aking mga programa. Tama ho, kaya para doon sa mga kandidato, magkaisa ho kayo. Kondinahin nyo ho at ipanawagan sa COMELEC na itigil ng mga network yung kakasurvey ng kakasurvey. Tapos ayaw nilang isama yung mga kandidato natin. Ang init-init nila sa social media. Tapos pagdating sa survey nila, wala. Anong klaseng Ipakita nyo nga yung kanilang mga package kung paano, ayan, kamukha niyan, ang nakikita ko yung Manila Broadcasting.
40 million pesos yan. 40. 8 diretso. Aha. Hanggang sa katapusan na ng campaign period up to election time, actually 10 million per month eh. Aha. Para dun sa mga kandidato, magpa-ads kayo dito. Grabe naman pa yan. Grabe naman, 40 million. Yung isa, subtotal, 34 million peso. Dito sa PH Update, mura lang. Mura lang yan. Kung mapapansin ninyo, meron silang incentive na 10 million, kaya 40. Actually, 50 yan eh. Ganon din ang GMA. Yun nga ang ano ni Kong Dante, yung ang ads niya, di ba, pinalabas na ho natin. Ay, walang bayad yun. Walang bayad yun, di ba? Ganon tayo dito sa PH Update. Ano yan, kumbaga, tulong ho talaga kasi naniniwala tayo sa mga advocacy nila. Hindi pwede yun. Pero kung lilibre tayo ng pagkain, okay. Patay gutom si PH, yung pang Chinese restaurant, okay yan, walang problema. 10 million, yung Bombo Radio 10 million, mas mataas nga ng 3 million. Pero pagkakalaban sa politika, huwag na kayong magtangka, ha? Huwag na kayong magtangka. Hindi pwede dito. Kilala nyo naman kung sino kayo, no? Huwag na kayong magtangka na i-reach out, ha? Yung sino man sa mga kahit na hindi ko pa sinabi sa kanila, huwag kayong makipag-usap sa mga vlogger. Hindi pwede, hindi namin tatanggapin yan. Pero pagka tropa natin yung mga yan, walang problema yan. Diba? Tutulungan natin yan, pro bono. Yun yung RMN, 13 million, di ba? Ayan, Opo. Ang sinasabi ni Kuya Benny, buti Kuya Benny nandito ka, baka kasi kung kaming dalawa ni Jen ang magsabi, lalo na ako, sapagkat kandidato nga ako, baka sabi nila, sour grapes tayo dito. Sumasama lang ang loob ninyo. Opo. Ang punto niya kasi, tama yung sinabi niya ikaw ang nagpo-promote ng kandidatura ng mga senatoriables na yan. Halimbawa, nagsipagbayad sa'yo. At pagkatapos, ikaw rin ang magsasurvey kung ano yung preference ng mga botante. Hindi lamang self-serving para sa akin, unethical yun eh. Sapagkat ikaw na nga nagtitinda, ikaw pa ngayon ang nagsasurvey kung masarap ang paninda mo. Parang may mali eh. Dapat siguro independent eh. Pero Ngayon, lilinawin natin ano kung, sinasabi ng National Press Club dyan? hindi, lilinawin natin kung pagkarating dito, wala namang pakialam kahit na sino sa presyo ninyo. No? Kung mamahal yan or mura. Nasa kanila yan. Nasa Yan kanila lang sa yan, atin is yung kredibilidad ng bawat impormasyon na inilalabas natin. Oho. No? Tama ba? Maniniwala ba ang taong bayan doon sa ilalabas mong impormasyon tungkol doon sa survey kung ikaw ay tumatanggap ng pabor naman doon sa iyong isinusurvey? Iyon. Lalo kung saturated mo yung Ay ako meron din ako sariling pahayagan. Oo. Pero tayo po hindi nagsasagawa ng survey. No? Tayo po inaasa natin sa iba, gaya ng SWS, Tama. yung Publicus, yung Pulse Asia. Wala naman tayo, hindi natin sinasabing masama o bawal yan. Yun na lang, siguro maganda yung ilugar lang natin kung saan tayo. Para hindi naman maging katawa-tawa yung ating ginagawang action dahil magiging unethical. Unethical, katawa-tawa, hindi ka paniwala. Kasi kaya ayaw kong banggitin sana ito kasi kandidato nga tayo, makakala nila ang kaya natin dinidiscuss. In fairness ha, kasi kahit naman na sigurong sinong kandidato ngayong mga panahon na to, lalo na kung nakikita nyo naman ha, kung kahit saan kayo magpunta, ikilala kayo pati dun sa mga liblib na kabundukan, kahit saan magpunta yung si Kong Marcoleta, talagang pinagkakaguluhan. Tapos bigla papakita sa inyo sa survey, pang number 24 kayo, naku, meron ho tayong problema dyan. Meron ho tayong problema. Kaya kailangan talaga, ngayon pa lang, itong problema na to, ayusin na natin bago pa mag-2025. No? Mind conditioning talaga. Mantakin nyo, pati nga, wala na lang survey, tigilan na lang natin. Kasi pati yung mga dating mga kilalang survey firm, sa tingin ho natin, ba, yung pangalan nun, yung Tanghere ho ba yun? Tanghere?
Tangere, yung Tangere, wala rin nun. Basura din yung survey firm eh. Pulse Asia, wala na rin nun ngayon. Wala na. Kayo ba naman, di ba? Kasi malay natin, nung mga naunang panahon, nakatanggap na kayo sa mga politiko na to. Malaki-laking natanggap nyo. Hindi nyo na pwedeng talikuran yan. Mayayari kayo sa mga yan. Naku, meron kayong kalalagyan. Kaya ngayon, yung mga magagandang magbigay, yun na lang lagi nangunguna sa mga survey na naglalabasan. Sino ba naman hong mas maraming natulungan? To, tanong lang ha, rektahin nyo lang ho sa comment section. Malasakit Center, si Mr. Malasakit o yung si Erwin Tulfo, dyan noong naging secretary siya ng panandalian ng DSWD. Naku, problema yan. Sa kapakanan ng ating mga manunood, taga-subaybay, paano mangyayari na ikaw na nga yung nagbebenta, ikaw nag-PPR, ikaw nagpo-promote, pagkatapos mo silang ma-promote, sapagkat meron ka naman talagang pasilidad na i-promote ang bawat isa, sang-ayon Negosyo na yun, tama pagkakabayad naman. nila sa'yo, dahil meron kang package. Tama po yan, opo. Dapat sana meron kang disclosure dito eh. Bago kayo nagpanukala o nagsigawa niyang sinasabi niyong survey, i-disclose nyo sa publiko sino-sino yung mga senatorial na nagsipagbayad sa inyo para malaman natin. At talaga magiging katawa-tawa itong sinasabi natin, bakit natin masasabi na maring I-disclose nyo kung kaninong mga senador kayo tumanggap ng pera para sa mga ads nila o di naman kaya paunang para kuswelo de bobo ika nga sa mga ano na to hindi ka panipaniwala. Unethical nga eh. Merong conflict of interest, self-serving eh. Ngayon, ipakita natin yung ipakita natin yung mga sorties natin sa iba't ibang lugar. Ayan, sige po. Para mula doon rin makikita mo, totoo ba yung nakalatag sa mga survey nila kung ikukumpara mo kung ano yung nangyayari sa ground. Para magkaroon man ng idea yung mga kababayan natin. Sige nga, Direk, yung ipinapakita natin mga pictures and videos kanina, ito, sa Hong Kong ito ko. Ayan ang nangyari sa Hong Kong. Yan spontaneous Ayan, pinalabas na ho natin yan dito, yung pagbisita ni Kong Dante. yan. Pinagkaguluhan. Pumunta lang ako doon sa park para makita ko yung kalagayan ng mga kababayan natin. Opo. Hindi nga ako, ang bumakala ko siguro baka ako may makakilala sa ating isa o dalawa rito, okay na ako eh. Opo. Ayan ang kanilang yun ang kanilang makikita ninyo sa ground kung Mga reactions po. mga reaksyon nila. Meron akong nakasabay. Nasa survey ay nasa top 3. Ganun po. Pero walang nangyaring ganito eh. Ganun po, nasa top 3. Nagpunta kami. Huwag natin bagitin ng pangalan. Hindi ko mabagitin. Nasa top 3 siya. Pero walang nangyaring ganito. Ito talaga nakikitong tuntua yung mga tao eh. Meron ako nakita parang umiiyak ko. Ano ba sinasabi nun? Merong yung mga sa akin na humahagulgul eh. Opo. Sabi niya sa akin, Akala ko parang nawawala ata eh. bahala na po kayo sa ating bayan. Akala niya siguro ako si Andres Bonifacio. O yan naman sa General Santos City, Jensen Itokong. Kasi Kong Dante, hindi naman natin na kumbaga, maaano yung mga lumalapit dito kay Kong Marcoleta, talagang yung tapang na ipinapakita nitong mama na to, talagang pagkakamalan ho siyang siya di ba? Opo. bakit nag-iba naman ang Parang iba ata, hindi nakakulodge. nasaan yung Iba yung video. biglang sinamaan sa Ito sa Maynila. Manila naman ito. Pinaghiwa-hiwalay kong. Hindi kasi Hindi, merong collage yan eh. nakakulodge ng videos and pictures. Para sana mas makitang-kita nila kung ano yung tunay na nangyari. Opo. Ayan. Ay, kung makikita mo yung ganun, parang hindi reflection doon sa isinasaad nila doon sa Doon sa survey. Oo, kasi sabi ko nga sa'yo, nakasama ko sa Hong Kong yung top 3. Walang nangyaring ganito eh. See? So, Sino ba yung top 3 na yan? Yung top 3 na yan, sino ho ba yung mga yan? Possible top 3 ha, hindi natin sinasabi ito yung mga kasama ni Kong Dante ha. Possible top 3. Sino ba yung top 3? Tulfo, Soto, Lacson, Pacquiao. Sila ho siguro, malamang tatlo dun sa... ano kung gusto nating ipinta sa isip ng tao? Kasi naglalabas na napakaraming survey ngayon. Sana At wag lagi pong ang napapansin. sana wag silang may impluwensyahan
nung mga ganong klaseng pagbibigay ng, ewan ko, paano nila kinuha yun? Opo. Sabi nga ni Kuya Benny rito, parang unethical naman para sa isang kumpanya na nagpupromote ng kandidatura ng mga senatoriables. Pagkatapos siya pa rin ang magsasabi, ano yung voting preference ng mga kababayan natin. Oo nga, no? Kasi kaya natin dinidiscuss, para wag silang malinlang, wag silang mailigaw. Di ba? Di ba ganun din ang mga survey firm? Di ba dapat may subscriber din sila, no? Kapag ako'y subscriber, ba't nilagay mo ako sa kahuli-huli yan? Nag-subscribe pa naman ako sa inyo. Di ba ganun din po? Ang mga istasyon ng radyo, TV, kaya mukhang... Wala nang choice kung hindi ilalagay mo siya doon sa pinakauna sapagkat nagbayad nga siya. Kaya nga yung... merong conflict of interest eh. Kaya nga sabi natin, unethical ito eh. Kasi kayo nag-promote, kayo ang magsasurvey. E di ang gagawin nyo lang, ilalagay nyo sila sa pinakatampok na kalagayan sapagkat nagbayad nga sila sa inyo. Ganun na ibig sabihin. So ang kalalabasan nito, may nalilin lang dito, may naililigaw. Akala nila, ito nga yung totoo. At lalo pa nga ako sa ating bansa, ang survey, alam mo naman tayo, bandwagon effect ito. Kung bingin mo natin hindi, may epekto po ito sa ating mga kababayan ko. Eh sana yun ang makita ng COMELEC na ipagbawal yung ganito eh. Ano ka eh, media company ka na nagpupromote ka, nagbabayad sila sa'yo pagkatapos ikaw magsasurvey. Ang totoo niyan, wala sanang survey. Yung political survey ko, ano? Ipagpalagay mong nasa number 1 ako, ayaw ko pa rin yung ganun eh. Opo. Kasi ayaw nating mag-influensya, kailangan patas sa lahat eh. Naalala mo, may kaugnay nating discussion dito. Merong isang survey, SWS. Ang ginamit nilang listahan, Kuya Benny, apat na pong pangalan. Opo. 40 pangalan, magtataka ka, doon sa 40 na yon, wala ako doon. Pero, ang totoo nun, nagsama sila ng mga pangalan ng tao na ewan ko kung kakilala mo. Bibigyan kita ng halimbawa. Doon sa listahan ng mga posibleng pagkukunan ng tanong kung sinong gugustuhin nila na iboto sa 2025, naglagay sila ng pangalan na Adonis Jerome. Adonis Jerome. Andamo Jocelyn. Arambulo Ronel. Doringo Mimi. Floranda Modi. At Ramos Danilo. Ngayon, Kuya Benny, doon sa mga nabanggit kong pangalan, sino doon ang kilala mo? Ako, kilala ko yung Modi, Florida, kasi presidente ng Pasko na tayo. Bakit itong mga ito, nagkataong nilagay nila doon sa pagpipilian 40 pangalan, samantalang ako, hindi man lang nila, paano ngayon ako masasama doon sa kanilang tatanungin kung sino yung kanilang choices, sino yung choice nila? Bukod doon, Alam nyo mga kababayan, ano yan, kailangan para doon sa mga politiko ngayon, yung mga kakandidato, pag-usapan nyo ho yan, no, lalo na yung mga kandidato na kung saan parang ang dating galit yung mga nagkakakandak ng survey sa kanila, no. Pag-usapan nyo ho, kailangan pagtulong-tulungan na itigil na yung mga kabalbalan na survey na yan dahil hindi ho talaga yun ang refleksyon ng damdamin ng ating mga kababayan. Kung gusto nyo hong makita yung real time, magpunta ho kayo sa social media. Tayo ho, babad tayo dyan. Babad na babad ho tayo dyan. Kaya alam ho natin kung anong totoong nangyayari. Ano yung mga jamming lang, yung di totoo yan, peke yan, di ba? Alam natin, naiintindihan. naglagay sila ng pangalan na hindi naman nagpahayag ng pagkakandidatura. Ng kandidatura. Halimbawa, yung Jokno Jose Manuel. Ito yung Chel Jokno. Okay. Hindi naman nagpahayag ng pagkakandidato bilang senador. Franklin Drilon, lalo namang hindi nagpahayag. Hindi sila nagpahayag ng COC. Richard Gordon, wala rin. Rodrigo Duterte, lalong hindi nagpahayag ng senatorial candidacy. Leni Robredo. Gilbert Teodoro. Pero ito nilagay nila. Pero si Rodante Marcoleta talagang ayaw nilang ilagay. May mga plano ito eh. Ito sana yung gusto kong ilapit sa COMELEC. Tingnan po ninyo kung ano yung kaparaanan na ginagawa nila. Kung talagang ang gusto nilang malaman yung totoo, ay dapat walang ganitong mga panlilin lang. Pwede bang gawin ng COMELEC yung tuwing election, wala muna ang political survey?
Kahit anumang kumpanya, anumang pribado, etc. etc. Hindi, pagka political survey, yun dapat ipagbawal. Ang palagi ko sinasabi, mag-survey tayo tungkol sa anong pinakamasarap na pagkain. Pwede siguro po. Anong pinakamasarap na patis, bagoong, toyo, suka. Tot, ano Orels, anong mga panukala, ano yung mga batas na gustong maipasa ng ating mga kababayan? Yun, pwede natin i-survey yun eh. Pwede natin tanongin yung mga kababayan natin sa mga uupo na to, ano ho bang mga, sa tingin yung urgent na kailangan ho nilang tutukan kung sakaling maluklok sila. Yun mga yun. Tapos pagdating sa debate, yun ang pag-uusapan. yung pinakamagandang serbisyo sapagkat to meron tayong batayan dun eh. Ibig sabihin, meron kang tinatawag na empirical evidence eh. Opo. Sa amoy na amoy pa lang nung bagong munamon na nanggaling sa Bicol halimbawa o nanggaling sa Pangasinan, Opo. Kuya Benny, alam mo, meron kang panukat eh. Pero nagtatanong ka, sino yung gusto mong sila? Parang hindi tama eh. At ito lamang ang binibigyan at ito lang ang nilalapitan ng mga potential donors. Yung pinakamabangong patis, wala naman donors dun eh. Di, tsaka yung nangyayari sa mga survey na ganyan, pasinin natin kapag magsusurvey sa isang lugar, no, at ang nag-commission, yung nagpapasurvey, Siyempre. ang gagawin niya, mamimigay siya roon. Bago siya magpapasurvey. Di siyempre, makikilala siya roon, aangat pangalan niya. Pag angat noon, may lalabas kayo sa mga pahayagan. Hindi ba panlilin lang sa taong bayan yun? Meron silang bullet. May sanay itong si Sir Benny Anticorda, parang alam na alam niyo yung kalakaran ah. Diba? Alam na alam niyo. Boss, magkasurvey kayo sa ganitong lugar. Mag-promote ka doon, magpaikot ka ng tao doon. Mukhang ano. Survey nga doon sa lugar na ito. Yun. Kadadaan lang nung... Kadadaan ng grasya. Ay, nako. Report muna tayo. Saglit lang. Ayun na nga mga kababayan, habang nagre-report itong mga idolo natin dyan sa Net25. Kaya Atty. Vic Rodriguez, muna tayo. Game! Po ng kumbaga pagsisiguro na ito pong nangyayaring rekomendasyon ng House of Representatives Quad Committee na sampahan ng kaso na crime against humanity si Pangulong Duterte, kung ano raw po ang implikasyon. Ano to, abogado, syempre, pakinggan ho natin yung mga punto de vista niya, kaugnay dyan sa rekomendasyon. Kasi yung mga congressman dyan, contempt lang ho talaga kaya nilang gawin. Pero yung sampahan ng asunto, kung ano-ano pa yan, hindi ho nila kaya, hanggang rekomendasyon lang. Pero matindi, no? Rekomendasyon lang yung power nyo, pero contempt kayo ng contempt, pakulong kayo ng pakulong sa mga hearing na kinakandak niyo. Nalalabuan lang ho tayo doon. Dapat siguro, yun na yan idulog na sa Supreme Court yung walang kapararakang pagkukontempt nitong mga walang yung congressman na to. Ito. Alam mo ninyo, itong recommendation ng House of Representatives Quadcom o yung Quad Committee na sampahan ng kaso against humanity si Pangulong Duterte, si Senador Ronald Bato de la Rosa, si Senador Christopher Lawrence Bongo, ang aking kaibigan na si dating Chief PNP na si Oscar Odi Albayalde, at ganun din si General D. Bolsinas, ay matagal na nating inaasahan. Ito po yung another classic example of wanton waste of public funds. Matagal na natin lahat sinasabi na sa hinaba-haba ng investigasyon, mauuwi din ito sa Office of the Prosecutor dahil ito nga, rekomendasyon lang ho sila Ang dami-daming pinakulong, ang dami-daming oras ang ibinuhos sa sinasabing investigation in aid of legislation. Matagal na rin ho nating sinasabi na ito ay investigation in furtherance of political persecution against President Rodrigo Roa Duterte at yung mga taong kasama o naging bahagi ng tinatawag nating war on drugs na nararapat lang naman. Ito nga ho, hanggang rekomendasyon lamang. Matagal na nating sinabi, bakit hindi na lang pinaubaya diyan sa National Prosecution Service ng Department of Justice? Itong pag-iimbestiga, nandyan naman ang National Bureau of Investigation, nandyan din naman yung ating kapulisan, yung ating CIDG, hanggang sa pinakamababa, yung Station Investigation Division. Dapat doon na lang binigay
at matagal lang naimbestigahan at dapat na sigurong nakapag-recommenda kung dapat bang kasuhan at kung sino. Si Provi Uchida, dismayado na sa gobyerno. Nakakadismaya talaga at hindi ito ang ugali ng mga Pilipino. Magpapasko, maglalabas kayo ng rekomendasyon na alam naman ng lahat ng Pilipino na diyan kayo patungo, kakasuhan nyo si Pangulong Duterte. Correct. Ilinabas ninyo ang rekomendasyon ninyo na kasuhan si Pangulong Duterte ilang araw, wala ng isang linggo bago magpasko. Hindi ganyan ang Pilipino. Kayo ay supposedly public servant. Kayo dapat ay nagbibigay ng public service. Hindi dapat yan political persecution. At wag ko kayo mag-alala, ito na rin yung matagal nang inaantay at hinihingi ni Pangulong Duterte. Matagal na niyang sinabi, kung meron kayong pinangahawakang ebidensya, magsampa kayo ng kaso. Subalit, talagang manhid yung ating mga taong gobyerno. Manhid yung ating mga kongresista. Wala ho silang ebidensya, kanya nga sila ay merely recommendatory. Sila ay nagre-recommenda lamang sa Department of Justice na kasuhan si Pangulong Duterte, nakasuhan si Senador Bongo, nakasuhan si Senador Bato de la Rosa dahil daw umano sa crime against humanity. Ang labo, di ba? Yan na rin ang hamon ni Tatay Digong. Nakaupo pa ho siya ng pagkapangulo. Yan na ho ang hamon ng mga senador. Yan si Senator Bato. Sige, siyang pa kayo ng kaso. Nasagutin namin yan. Ngayon, yun, sa kahaba-haba ng hearing, nasira ng mga political career nila lahat. Ayun, recommendation lang ho palang mailalabas. Dito makikita mo in full display yung napanood ko itong minsan at napag-usapan. Meron silang tinatawag na yung operation diyan sa Kongreso. Anong pangalan ng operation na yun? Oplan Torpedo. Oplan Torpedo. Alam yan ng mga congressman na involved yan sa Oplan Torpedo. Torpedohin nila yung mga Duterte. Pepersahin nilang kasuhan, tanggalin sa pwesto si Vice President Inday Sara Duterte. Pero ayos yan. JC Pog, sir, galit na ako sa government na ito. Nakakagalit talaga yung mga tao nagpapatakbo ng ating gobyerno. Ron Skits Beauty, palitan lahat ng mga tuta ni Martin Romualdez. Hindi lang ikaw, Ron, ang may ganyang sentimento. Marami pang iba. Si Little Sis Duterte pa rin, hindi lang po, tama po yan. At si MG, thank you po. At si Wash Bright, Wayna Aquino, follow the live creator. Si Libby, laban lang, Atty. Vic Rodriguez. Hindi kaya ho tayo uli umere dahil ang dami ho nagme-mensahe at parang nag-aalala na pinakakasuhan daw si Pangulong Duterte at crimes against humanity. Alam mo ninyo, wala ho tayong dapat ipag-alala. Corruption is the biggest crime against humanity. Mag-isip po kayo mga kababayan, hindi yung war on drugs. Yung war on drugs na inilunsad ni Pangulong Duterte, it saved a lot of life. Lalo na yung kabataang Pilipino. Pero yung araw-araw na ninanakawan tayo ng mga tiwali at corrupt na politiko, yan ang crime against humanity. Yan ang crime against the Filipino people. Yung corruption. Kaya wag mo kayo mag-alala. Dito sa ginawang rekomendasyon ng Quadcom na kasuhan si Pangulong Duterte, it's merely a recommendation. Exactly what we have been saying all along. Na wala naman talaga silang prosecution power. Uuwi din sila sa Department of Justice. Uuwi din sila sa National Bureau of Investigation. Uuwi din sila sa PNP para magsagawa ng investigation. Base sa Sa mali-maling datos na halos 30,000 daw ang namatay sa drug war. Sabi nino, kaninong datos yan? Hindi nga napatunayan yung datos na yan. Yung Wadcom, sabi ng isa sa ating mga viewer dito, tama po yan. At alam naman natin, yung matagal na hong kasabihan natin mga Pilipino,
sa hinaba-haba raw ng prosesyon sa simbahan din ng tuloy. Ito ho yung sinasabi natin. Sa dinami-dami ng ipinakulong ng komiting ito ng Kongreso, sa dinami-dami ng oras na iginugol, sa dinami-dami ng pera nating mga Pilipino ang ibinuhos dito, mauuwi lang din sa isang simpleng rekomendasyon na kasuhan ng gobyerno si Pangulong Duterte. Bakit hindi na lang natin hinayaan simula't simula pa na imbestigahan ng mga kaungkulang, ng mga nararapat na ahensya ng gobyerno si Pangulong Duterte? Bakit kinakailangan pang magkaroon ng investigasyon na di umano'y in aid of legislation? Now that your recommendation is out to prosecute President Duterte, nasaan na yung legislative aspect of your investigation? What is there to legislate? Are you going to pass a new law relative to your investigation? Is there any existing law that you intend to amend, repeal, revise, or what have you? Hindi ninyo trabaho mag-astang piskal. Hayaan nyo yung mga piskal. Ito na nga mga kababayan, nauwi na naman tayo na recommendatory lamang sila. So wag ko kayo mag-alala. Haharapin po yan, handa pong harapin ni Pangulong Duterte yan, handa pong harapin ng kanyang mga magagaling at mga batikang abogado itong rekomendasyong inihain ng Quadcom na kasuhan si Pangulong Duterte. Usman Habibain, yung Quadcom sa sobrang galing naging tanga dahil sa pera. Yan po ang komento ni Usman Habib. Si Provi Uchida ulit, talagang ginigipit ang Group Duterte. Hindi lang po Duterte Group ang ginigipit. Ang ginigipit po ay sambayan ng Pilipino. Subalit, huwag ko kayong mag-alala ha. Maging very, very discerning po tayo ha. Itong ginagawa ho nila ay maaaring another attempt na ilayo yung napakainit na issue ng unconstitutional budget na napilit nilang ipapapirma sa Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ito po ay under scrutiny raw ngayon, di umano pinag-aaralan sa pamumuno mismo, di umano ni Pangulong Marcos dahil nga maraming unconstitutional provisions dito sa panukalang budget ng 2025. So wag po tayong padadala. This could be just another attempt na ilayo yung init sa Malacanang at ilipat uli dito sa usapin ng Quadcom. Hindi po, wag po kayong magpanik. Relax po si Pangulong Duterte. Relax. Matagal na niyang inaasa. Naku, yan na nga ho ba sinasabi natin? Yung recommendation na yan, minadali ho nila yan. No, talagang dahil yung PLLTC, wag ho natin, babaran pa ho natin. Bugbugin ho natin yung PLLTC na yan. Gusto ko nilang tabunan eh. After ng video na to, balik PLL2 tayo. Yun na nga mga kababayan, maraming salamat dito kay Atty. Vic Rodriguez. Napakaganda ng paliwanag niya, no? Talaga naman na napakahaba man ng prosesyon, higa nga, hindi pa rin in aid of legislation ang kanilang pakay. Maraming salamat po mga kababayan kung umabot po kayo sa bahagi ng video natin na to. Maraming salamat sa pagsuporta. Mag-ingat po kayong lahat. Mahal natin ang Pilipinas.